Mga ka-Angel, nasa Bertot Highway na po tayo. Ito po yung mga one of the scenic road to drive in US or even in the North America, mga ka-Angel. So parang going to the Sun Road po ito, mga ka-Angel, na pinuntahan na natin sa Glacier National Park sa Montana. Ang ganda dito, mga ka-Angel, at napakataas. Nakakalula po pagka tumingin sa baba. Yan! Biscuit Basin na sumabog na geyser noong July. So Canada immigration o Canada border po tayo, mga Indian. So yos. Sa I-90 na tayo, mga Angel. Mag-merge na tayo at pupunta tayo ng Bertot Highway. 80 miles an hour po ang speed limit dito. Nag-stop over tayo para kumain. So hula ho, mga ka-Angel, at sana nasa good mood po kayo at healthy, at para maganda po yung ating pagta-travel na naman, sasamahan nyo po kami at magta-travel tayo dito sa Denver, Colorado. Pero dadaan muna tayo dito, mga ka-Angel, dito sa Bertot Highway, isa sa mga pinaka-scenic road to drive in United States at even in the North America, mga ka-Angel. So tulad ng sinabi ko, parang going to the Sun Road po ito ng Montana. At kumbaga parang kumbaga sa Canada, nandiyan po yung parang mala Jasper or yung road na papunta po sa Whistler dito sa British Columbia. So scenic view siya, mga ka-Angel. So nasa I-90 tayo, mga ka-Angel. Yung additional information, mga ka-Angel, itong I-90 ay ito po yung pinaka-longest interstate highway dito sa United States. So I-90 from east to west or vice versa, mga ka-Angel. So start po yan from the Seattle, Washington dito sa west, mga ka-Angel, all the way po yan sa Boston, Massachusetts, mga ka-Angel, sa east. So dadaan po ito sa mga state po ng of course sa Washington, sa Idaho, Montana, sa Wyoming, sa South Dakota, sa Minnesota, sa Wisconsin, Illinois, Indiana, Ohio, Pennsylvania, New York at saka Massachusetts, mga ka-Angel. Siyempre dadaan yan sa mga major cities po ng of course sa Seattle, sa Washington, mga ka-Angel. So dadaan po dito sa Spokane, sa Coeur d'Alene, sa Idaho, mga ka-Angel, yan sa Missoula, and then sa Bozeman, at saka dito sa naggas tayo kanina, mga ka-Angel, sa Big Timber, Montana. So after that, ito dadaan natin ng Billings, and then ito sa Buffalo. So sa Buffalo, New York, mga ka-Angel, sa Chicago of course, sa New York, and then all the way po yan sa Boston, Massachusetts. So mahaba po ito, mga ka-Angel, at nasa around 3,000 miles more than or around close to 5,000 kilometer o 4,800 something kilometer yung haba po nito, mga ka-Angel. At parallel po ito, mga ka-Angel, doon po naman po sa Canada na version, yung Trans-Canada Highway from Victoria, British Columbia, na all the way po yan doon sa pinaka-island ng Newfoundland and Labrador. So parallel po sila, mga ka-Angel. Pagka pupunta po kayo ng east from the west, ay pwede po kayong dumaan dito sa Trans-Canada. Pagka gusto nyo pong dumaan po ng US, itong I-90 po ang parallel ng Trans-Canada Highway. Pagka po let's say galing kayo ng Alberta sa Calgary, pupunta po kayo ng Halifax, mas shortcut po itong I-90, mga ka-Angel, kaysa po yung Trans-Canada Highway. So mas kumbaga mas shorter time po pagka dito kayo sa I-90 dadaan. Pagka pupunta po kayo, by example, sa Halifax, Nova Scotia sa Canada, ay mas shorter. Kasi po yung Trans-Canada ay paikot-ikot po yan ng Ontario sa Quebec, mga ka-Angel. So mas closer po itong I-90. So in the future, mga ka-Angel, balak nating i-drive ito from Calgary papuntang Halifax. Dadaan po tayo dito sa I-90 para madaanan natin yung mga major highway like sa of course sa Boston, sa Chicago, sa New York.
So in the future mga ka-angel, tabayaran nyo yan at sana magkaroon tayo ng mahaba-habang araw para ite-travel natin to by car mga ka-angel. So mahilig po tayo mag-travel, mag-discover para maka-stop over po tayo mga ka-angel sa mga attraction. Kaya ito yung advantage po pagka nagda-drive ng by car. Alam mo yung mga ka-angel, kasi pagka by car ay I can say na mas matipid at makaka-stop kayo anytime, although sacrifice lang po sa pagdadrive yan. Pero pagka nasanay po kayo mga ka-angel, parang wala na lang. O pagka ito mga ka-angel, ito drive ng drive tayo, mag-explore tayo ng may iba't ibang mga tourist spots, mga information, mga attraction, ganyan, para may share ko po sa inyo lahat mga ka-angel. So ito mga ka-angel, at malapit na tayo sa Bertot. Robert Montana mga ka-angel, 2.25 yung unleaded. Mura dito ang gasolina. So ayan mga ka-angel, sa Roberts Montana po tayo. At ito dire-diretso lang po tayo na papuntang Bertot Highway. So pagka mga ka-angel, ito yung mga puno nag-yellow po siya mga ka-angel dahil po autumn or fall season po ngayon. Kaya nag-yellow po yung mga dahon. So mag-hunting din tayo ng magandang view doon sa Bertot Highway ng mga fall season, yung mga kulay po ng mga bundok. So mataas po siya mga ka-angel, yung Bertot Highway. At maganda yung view. Sana makapagpalipad po tayo ng drone doon at para maganda yung view mga ka-angel. So ayan mga ka-angel, nakikita nyo yung mga dahon na fall season po ngayon. Nasa October po tayo ngayon. At maganda talaga yung view mga ka-angel. Mga ka-angel, nandito tayo ngayon sa Red Lodge City. Ay doon sana sa Robert kanina 2.25 lang po yata yung per galong kanina. Mura. Pasan natin pero okay lang dito 3.1 mga ka-angel. So mura pa rin mga ka-angel. Gas tayo. Yan mga ka-angel yan 3.1 ang per gallon sa 87. Yan mga ka-angel, nakagas tayo ng 4.5 gallons na $14.25. So mura mga ka-angel. Mga ka-angel, sa Red Lodge City tayo ngayon. Ang isa seating stopover bago mag-Bertot Highway. So titingin tayo dito ng of course mga souvenir mga ka-angel. Yan. Ito yung pinaka downtown ng Red Lodge City. Parang Canmore mga ka-angel Wow. Casino pala ito. May motor mga ka-angel yung pinaka downtown nila mga ka-angel. Yung mga red na nag-start pa lang na maging red. Oops dirap road dito. Uy, nakalagay siya mga ka-angel Uy, so parang Canmore siya mga ka-angel. Bump ito yung downtown niya. So tingin tayo dito ng parking. Saan kaya yung sinabi niya dito mga ka-angel?
Angel, kuha tayo ng souvenir dito sa Red Lodge City. Nilakad lang natin mga Angel. Ayan. Yun, grizzly oh. Coffee Factory. Ano din oh. Parang bump din yung style niya mga Angel. Bait pala mga tao dito mga Angel. Talagang ano rin sila, nagigiboy sa mga pedestrian. Pasok tayo sa Moslitis. So yan mga Angel, at nakabili na tayo ng souvenir dito sa Red Lodge City, Montana. Ito pong Red Lodge City mga Angel ay isang city ng Montana bago po papasok po ng Berthoud Highway, yung pupuntahan natin na one of the most beautiful at saka most scenic road to drive in America mga Angel, yung Berthoud Highway. So ito mag-stop over dito bago papasok po ng Berthoud Highway. So ayan mga Angel, at nakabuti may stock silang mga magnet na souvenir at nakabili tayo. So additional information mga Angel, yung Red Lodge City ay kaya tinawag na Red Lodge mga Angel ay isang crow country po pala ito mga Angel. May mga kumbaga mga uwak, mga black na bird, yung mga black na itim na bird. Tapos yung mga tao dito ay nag-hunt sila at saka gumagamit sila ng mga kumbaga red clay para po yung mga traditional po na mga art nila ay doon nila kinukuha sa red clay, kaya tinawag na red yung pangalan po na Red Lodge mga Angel. So ayan mga Angel, at tuloy-tuloy tayo, nasa Highway 212 pa rin po tayo, at malapit na po tayo sa Berthoud Highway. At maganda mga Angel, at makikita pa natin yung mga nagyayelo na mga puno pagka paakyat na po ng Berthoud Highway. Tsaka napakataas po yung area mga Angel. Ang pinaka-highest niya ay yung Berthoud Pass na nasa around 10,000 feet yung taas niya mga Angel, 10,000 plus. So pupuntahan natin yan, at hopefully mabutan pa natin mga Angel yung liwanag, kasi madilim na po dito mga Angel, dumidilim na siya. At siyempre kulang tayo ng oras na naman. At itong area na to mga Angel, at be careful po pagka pumupunta kayo dito, dahil isa po siyang grizzly country ang dating. Marami pong mga bear dito mga Angel, mga grizzly bear. At sana ay safe tayong yung tawid, kasi mga Angel, pagdating po sa taas mga Angel, remote na siya, at nakakatakot siyempre, kasi paggabi na siyempre yung mga bear, malalaking hayop po yan mga Angel. So hopefully safe po tayo, at itong highway din na ito ay pagka dire-diretso mga Angel, itatagos na po yan sa Wyoming, sa border po. Yung Berthoud Highway mga Angel ay kumbaga pinaghatian po ng state ng Montana at saka state ng Wyoming, yung kahabaan ng Berthoud Highway. So pagka dire-diretso ito mga Angel ay tatagos na po yan ng Yellowstone National Park mga Angel. So dadaan tayo sa Yellowstone para bisitahin natin yung hindi natin napuntahan nung last time na nagpunta tayo, yung Grand Prismatic sa Yellowstone dito sa Wyoming. At yun, tagos dito mga Angel. At yung Yellowstone mga Angel, ayan po yung pinaka oldest national park sa buong mundo, in the whole world yan mga Angel, hindi lang po sa US yan. So yan, at ito dumidilim na mga Angel, at paakit tayo ng paakit na. Nararamdaman ko na para na umaakit na po yung... So mga Angel, officially nandito na kami sa Berthoud Highway. At babagtasin na natin yung Berthoud Highway, isa sa mga scenic view dito sa USA. So ito na po yun mga Angel. Yan po yung Berthoud Highway, napakataas po yan doon sa dulo. So pupuntahan natin, ipapakita ko sa inyo mga Angel. Yan. Ganda dito kasi nagyayelo yung mga puno. Yan, 60 tayo mga Angel. Okay, let's go! So ayan mga Angel, at officially ay naka-enter na po tayo ng Berthoud Highway, one of America's scenic and beautiful highway to drive. So
hindi tayo nakapag-picture doon sa parang sign na welcome to Bertot Highway mga ka-angel. Lalagpasan natin. So hindi ko na binalikan dahil ito parang padilim na po para maabutan natin yung pinakataas niya, yung sa Bertot Pass. So itong Bertot Highway mga ka-angel ay one of the best o kaya yung mga highest road din sa US. At marami pong mga waterfalls, mga wildlife, mga glacial lakes po dito mga ka-angel. At nasa part po yan din ng kumbaga surrounded po ng Shoshone National Forest. At ito yung highway ay tatagos po ito sa border, sa boundary po ng Montana at saka Wyoming. Tsaka tulad po ng sinabi ko kanina, pagka diretso nyo ito mga ka-angel ay diretso na po ito ng Yellowstone National Park. So ayan, at ito umaakyat na tayo mga ka-angel. Nararamdaman ko na talaga na umaakyat na. At pataas tayo ng pataas at nagyayelo po yung mga ka-angel, yung mga puno. Ang ganda po ng view talaga. Kung andito lang po kayo mga ka-angel ay mamamangha na naman kayo sa itsura mga ka-angel, kasi pati tayo namamangha mga ka-angel. So ang ganda dito at saka kunting ingat tayo dahil isang grizzly country po itong area na ito. At ito nga yung sinasabi ko na kailangan natin magmadali kasi marami pong bear dito mga ka-angel. So siyempre for safety reason kailangan natin magmadali at hindi tayo maabutan ng gabi doon sa pinakatuktok na. At hopefully ay sana so of course safe tayo, maging handa tayo lagi mga ka-angel. So ayan, dire-diretso lang po tayo mga ka-angel. So tinatawag din po nila itong Bertot Highway mga ka-angel na highway to the sky, kasi po ito nga yung parang umaakyat siya mga ka-angel hanggang kumbaga tumataas siya, parang papunta sa tuktok talaga ng bundok, kaya tinawag na highway to the sky. Isa po siyang 69 miles sa highway o nasa around 111 kilometer mga ka-angel. At saka nasa part po ito ng US 212 highway, yung Bertot Highway mga ka-angel. At saka itong Bertot Highway dahil po sa taas at saka yung mga avalanche, yung mga snow mga ka-angel ay hindi po safe dahil po sa taas niya. Kung makikita nyo naman po yung itsura, kung may mga snow yung bundok na yan ay baka siyempre kumbaga yung avalanche ay tumama po sa mga motorista, kaya kinuklose po nila itong road na ito mga ka-angel during the winter. So usually ay open po ito na mga around May up to October po ng taon, at after that sinasara na po nila, depende po sa weather, kung sa condition po ng weather, pero talagang sinasara po during the winter dahil po hindi po siya safe mga ka-angel pagka po maraming snow na. Siyempre sa itsura pa lang tayo na nakakatakot mga ka-angel pagka nandito kayo, kasi ayan na mga ka-angel, umaakyat na talaga siya. So ang ganda dito mga ka-angel kung in person ay parang yung going to the Sun Road dito sa Montana din na napuntahan na natin, na malapit sa Alberta lang. Ganda mga ka-angel oh. So ground niya mga ka-angel oh. Yan. Bertot Highway po kami mga ka-angel. So ayun mga ka-angel, nag-stop over tayo at nagtingin-tingin tayo, picture doon sa viewing point at napakataas na mga ka-angel. Nalulula ako sa mga yung height talaga na mga ka-angel pagka umaakit. Ayan mga ka-angel, umaakit na naman tayo, pupunta tayo doon sa pinakatuktok po ng bundok na yan mga ka-angel. Diyan po tayo pupunta. So hindi po ito, nasa kalagitnaan pa lang po tayo ng highway. So yun, babagtasin natin all the way po yan sa pinakatuktok ng bundok. Diyan po yung Bertot Pass na pinaka highest point na nasa around 10,000 feet mga ka-angel yung elevation niya. At nasa 3,000 plus 3,300 plus meters po yung, so kumbaga kung sa meters naman po. Ayan mga ka-angel oh, kita nyo oh. Ayan, paikot-ikot din siya mga ka-angel. Kaya ingat yung pagdadrive dito pag kayo pupunta dito. Ayan, makikita nyo paikot-ikot siya mga ka-angel. At kumbaga kung may phobia kayo o may takot kayo sa height ay wag na lang po kayo tumingin dahil nakakalula sa baba mga ka-angel.
At ayan, pupunta po tayo doon sa Pinakatuktok mga ka-angel. Ayan, yan, doon sa bundok na yun nakita nyo kanina. Pagka pupunta, tingin po kayo dito sa left mga ka-angel, ay talaga, napakataas na mga ka-angel yung location namin ngayon. Ayan, ang ganda ng view mga ka-angel, oh. Ayan, nagmamadali tayo mga ka-angel dahil padilim na. So, kailangan nating at least makaabutan doon sa Pinakatuktok na maliwanag, at least makakuha tayo ng mga gandang picture. So, ulitin ko mga ka-angel, nasa Bertot Highway po tayo. Ang one of the most scenic or beautiful highway to drive in US. Hindi lang po sa US, sa Amerika din. Nasa buwan to po ng border po ng Montana at Wyoming. Ay at saka may mga zigzag road mga ka-angel, parang bitukang manok o kaya yung Cannon Road doon sa Baguio sa Pilipinas. Ayan mga ka-angel, oh. Ayan, paikot-ikot tayo. Nakikita nyo naman yung movement po ng car ay paikot-ikot, spaghetti pababa mga ka-angel. So alam nyo mga ka-angel, marami kaming nadaanan ng mga viewpoint, mga kumbaga overlooking area, kaso hindi natin magawa na mag-stop over lahat-lahat kasi dumidilim na mga ka-angel. So nagtingin na lang kami ng mga ibang area ng scenic, yung viewpoint para makapag-picture. Wow mga ka-angel, taas mga ka-angel. Bertot Highway mga ka-angel. Wow! Wow, ang ganda mga ka-angel. Punta na ayan na Wyoming border. Pupunta pa kami sa taas mga ka-angel, sa Pinakatuktok. So ayan, dire-diretso ulit tayo mga ka-angel at malapit na doon sa Pinakatuktok mga ka-angel. Doon pa tayo pupunta sa Pinakatuktok ng bundok na yan. So ayan, marami po mga ano dito mga ka-angel, mga viewpoint. So may scenic vista, may Rock Creek vista, may observation site, marami pong mga viewpoint. Talagang marami talagang attraction dito, yung makikita mo talaga yung pinakababa ng doon sa highway na pinanggalingan natin. Ayan mga ka-angel, ang ganda mga ka-angel, oh. Grabe, parang kumbaga naalala ko talaga yung Jasper mga ka-angel. Ganito ang mga style sa Jasper, yung mga bundok-bundok ba. So ayan mga ka-angel, oh. So may mga campground din to mga ka-angel, pero tulad ng sinabi ko, ingat pagka nag-camping dito dahil grizzly country po dito mga ka-angel, oh, sa left, oh. Grabe kung mag-erosion yan, nakakatakot talaga mga ka-angel. Pag andito ka talaga mga ka-angel, ay nako, magkahalong excitement at saka takot, kasi yung pagkatingin mo yung mga bundok parang mag-erosion at tama sa inyo mga ka-angel, oh. Tapos sa pagdating naman sa right mga ka-angel, titingin kayo napakataas na. Talagang malulula kayo mga ka-angel pagka titingin kayo sa pinakababa talaga niya. So ito ay gusto mga ka-angel, gusto naming balikan ulit to dahil tulad ng sinabi ko, magdidilim na kasi. Gusto kong in the future mga ka-angel ay kukuha ng magandang view or video na may drone na sana tayo mga ka-angel. Pangarap natin magka-drone para mas maganda at may mas maipakita ko ng maayos yung view ng isang lugar mga ka-angel. So balak kong balikan ito para hopefully magkaroon tayo ng drone at papalipad tayo ng drone dito para makita natin talaga yung itsura mga ka-angel. So ang ganda. Ay hilig tayo sa mga natural attraction mga ka-angel, kaya ito yung ginagawa natin. So yung pasigsag-sigsag, parang bitukang manok sabi ko nga. Tapos yun, may mga lake mga ka-angel, overlooking na mga lake, ganyan. So marami. Tapos dito mga ka-angel, may mga snow din. Yung yung siguro yung mga spring, yung katatapos lang ng snow, yan makikita may mga parang Jasper area na meron talaga siyang mga snow. Mas maganda po siguro yung view din, o yung may background siyang snow, yung mga Rocky Mountain o yung mga bundok nila mga ka-angel. Ayan mga ka-angel, oh. Naka-wait for us. Oh mga ka-angel, taas mga ka-angel, nakakatakot. Oh my gosh. Ayan mga ka-angel, oh. Uy, ayan, Bertot Highway mga ka-angel, punta na Wyoming border. Yan, ganda. Oh my god, napakataas mga ka-angel, parang going to the Sun Road. Yan, pupunta pa kami doon mga ka-angel sa taas. Akit pa kami, galing kami doon sa baba kanina, doon taas mga ka-angel.
So ayan mga Angel, at tapos na tayo dun sa viewpoint, nakapag-picture at nakuha ng video yun. Dire-diretso lang po tayo para maabutan natin yung liwanag pa doon sa pinakatuktok po ng bundok. Alam niyo mga Angel, pagka po mag-travel kayo ay maganda po dito summer din mga Angel, para yung araw ay maliwanag pa. Mas marami kayong makukuhang mas mahaba yung oras mga Angel pagka summer. So ngayon sa October na po ay siyempre pa winter na, madali na lang po, maaga na yung pagdilim po. Ayan mga Angel, packet tayo ng packet at sa left talaga napakataas na mga Angel, nakakatakot. Ayan mga Angel, oh. Ang ganda talaga dito sa yung, ayan mga Angel, taas na. Oh my gosh, napakataas na yung location namin. Ayan, pupunta tayo dun sa pinakatuktok pa mga Angel. Ang taas na tong location namin. Siguro nasa ano na to mga Angel, nasa 8,000 feet na. Kasi 10,000 feet doon sa pinakatuktok. So ito, taas mga Angel, oh. Tsaka katakot doon sa right kasi baka yung mga bato ba mga Angel wag naman sana parang feeling mo ay mag-erosion. Kaya mga Angel, oh, ang taas-taas na talaga dito. Ang ganda talaga dito mga Angel. Puntahan nyo ito, Berthoud Highway. Dito sa Wyoming Montana border at siguro nasa around 9 hours more or less po itong from the Calgary, Alberta. So ayan mga Angel, puntahan nyo po ito at maganda kung may mga kasama kayo para at least may magtutulungan kung may mga emergency situation. So ito mga Angel at oh my god mga Angel, oh my god, sa left mga Angel, ayaw kong tignan sa left. Buti lang may barikada mga Angel, oh. Pag walang barikada ito, nakakatakot talaga. Oh my God. Ang taas, my God, mga Angel. Wow. Ayan, oh, may nilagyan pa rin ng harang para hindi siya mag-erosion, mga Angel. Suporta. Ayan. Ang taas, mga Angel. Grabe. Siguro 9,000 feet na dito. Ayan, ayan, ayan. Dire-diretso. Malapit na po tayo doon sa pinakatuktok. At sana walang mga bear po sa daan. Dahil grizzly country dito, mga Angel. Ayan mga Angel, at ito pinapakita ko sa inyo para may idea kayo kung ito malapit lang po sa Alberta ito. More or less 9 hours kanyan ay maganda dito mga Angel. Puntahan nyo ito, Berthoud Highway. So ayan mga Angel, at tuloy-tuloy lang po tayo at malapit na tayo doon sa pinakatuktok. At para may pakita ko yung itsura mga Angel, yung sa pinakatuktok, doon sa may pinaka parang rest area o visitor area. Ayan mga Angel, malapit na. Kunting tiis na lang mga Angel at marating na natin yung pinakatuktok. Oh my gosh, ang ganda dito mga Angel. Wow! Napakaganda talaga mga Angel. Wow, ang galing nila yung paano pagkagawa na dito ay talagang matagal na ito nagawa mga Angel. Siguro mga before World War 1 World War 2 pa ito na construct. So matagal na rin po ito, Berthoud Highway mga Angel. Maganda kung may drone kasi para makikita talaga yung kabuuan po ng lugar at yung view makikita talaga. So babalikan natin ito mga Angel para magpalipad tayo ng drone in the future. At hopefully meron na tayong mga kasamang kaibigan para mas masaya. May mga kumbaga magtutulungan sa mga emergency situation. So ayan mga Angel, at malapit na, kunting tiis na lang mga Angel at marating na natin yung pinakataas. Ang lamig dito mga Angel, napakalakas pa ng hangin. Kaya ang lamig. So sa taas tayo ng mga Angel, pero gabi na, ito madilim na. Kaya ito nag-stop. Diyan tayo galing mga Angel sa baba, oh. Ayan, oh. Diyan tayo galing sa pinakababa. Ayan, madilim na talaga dito sa taas mga Angel. Ayan, ayan. Diyan tayo galing sa pinakababa. Oh, taas mga Angel, Berthoud Highway. Woo! 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 So yan po muna ang video natin mga Angel, at salamat po sa panonood at itutuloy po natin yung video natin dito sa may Yellowstone area. At thank you very much po sa panonood, at don't forget to subscribe to my channel Discover Angel para tuloy-tuloy po ang paglalakwat natin mga Angel. God bless you always at stay safe. So hanggang sa muli, at to be continued to mga Angel. At tabayan nyo lang hanggang sa Denver, Colorado. Doon kami pupunta mga Angel. Salamat po at may God bless you always. Ito po yung lingkod, ang iyong katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. God bless po mga Angel.
ito po yung Biscuit Basin na sumabog na geyser noong July. So binalikan natin at tingnan natin yung itsura.